Ginanap ang isang oryentasyon para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng Kabuhayan on the Road program. Ang mga naturang benepisyaryo ay binubuo ng higit sa 20 ambulant vendors. Isinagawa ang libreng bilateral tubal ligation at non-scalpel vasectomy para sa mga kababaihan at kalalakihan sa Barangay Ampid 1. Handog ng ating Municipal Health Office katuwang ang DKT Philippines Foundation sa kanilang Family Planning Outreach Activity Program. Sumailalim sa isang Sustainable Livelihood Program Orientation at Micro-Enterprise Development Training ang ating mga kababayan mula sa iba't ibang mga barangay upang magsanay sa pagpapalago ng kanilang kaalaman pagdating sa pagnenegosyo. Aktibong nakibahagi sa mga isinagawang Tai Chi sessions ang ating mga kababayang senior citizens sa Barangay Santa Ana at Barangay Santo Niño. Higit sa 30 volunteer tutors mula sa mga paaralan sa ating bayan ang dumalo sa Batch 2 ng isinagawang 2-day gender-responsive training sa ilalim ng Bayan Ko, Teacher Ko program. Pinasinayaan na ang pinakabagong branch ng Jollibee sa ating bayan at ito'y matatagpuan sa Barangay Banaba. Sa Jollibee, bida ang saya! Nagsagawa ang PCSO ng pamamahagi ng mga charity timba o food buckets sa nasa 400 mga San Mateo Montalban parolees. Muli, maraming salamat sa inyong mga kaloob na handog, PCSO at DOJ PPA Region 4A. Feb month is Hearts Month, kaya naman sa koordinasyon at pangangasiwa ng ating Human Resource Management Office ay pinangunahan ni Mayor Omi Rivera ang pamamahagi ng mga tsokolate at bulaklak sa ating mga kababayan at mga kawani ng munisipyo upang ipagdiwang ang Araw ng Mga Puso. Puno ng pag-ibig ang mga tagpo sa ating kasalang bayan ngayong taon sa pagtutulungan ng ating Municipal Civil Registrar's Office at Mayor's Office. Muli, congratulations sa mga bagong kasal at naway lalo pang tumibay ang inyong pagsasama sa habang panahon. Nakibahagi ang higit sa 300 kabataang may autismo at Down syndrome sa sari-saring mga aktibidades sa ating pagdiriwang ng National Autism and Down Syndrome Consciousness Month. Ginanap ang opening program para sa ika-6 na batch ng mga enrollees ng Community-Based Drug Rehabilitation Program kung saan higit sa 40 PWOODs ang nagtipon at nakibahagi sa maikling oryentasyon. Back-to-back ang naging pintara session sa Barangay Santo Niño at Barangay Gulod Malaya na kinagiliwan at dinaluhan ng mga chikiting at ng mga kabataan sa naturang lugar. Dumagsa ang mga fur parents sa Barangay Silangan na nagpakapon at nagpabakuna ng kanilang mga alagang aso't pusa. Maraming salamat sa patuloy na pakikipagtulungan sa atin ng Stray Neuter Project. Pinangunahan ng Samandak ang IEC campaign at drug symposium para sa mahigit 1,000 mga grade 10 students mula sa San Mateo National High School at Ampid National High School. Kaakibat ng ating pagdiriwang ng National Arts Month, sari-saring mga programa ang inilunsad ng ating pamahalaang bayan gaya ng isang art exhibit, film showing, balagtasan, paligsahan sa kantahan at isang gabi ng kasiyahan at pagkilala sa ating mga kababayang bihasa sa iba't ibang uri ng sining. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga nakibahagi at ating nakatuwang sa taunang selebrasyon natin ng pambansang buwan ng mga sining. Bilang pagdiriwang ng Oral Health Month ngayong buwan, muling naglunsad ng serya ng mga oral health programs ang ating Municipal Health Office para sa ating mga kababayan mula sa iba't ibang mga sektor. Nagtipon ng higit sa 100 kababaihang leader mula sa iba't ibang mga sektor para sa capacity building on women leaders na pinangunahan ng ating Gender Development Office katuwang ang Local Council of Women. Isang bloodletting activity naman sa Barangay Silangan at libreng chest x-ray para sa mga residente ng Barangay Banaba ang ating isinagawa katuwang ang National Kidney and Transplant Institute, RCG Premier Inc., Philippine Business for Social Progress at Access TB Project. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikipagtulungan sa ating pamahalaang bayan. Pinangunahan ng Public Employment Service Office ang isang workplace sensitivity training para sa mga kawani ng mga business establishments sa ating bayan. Libong mga siklista mula sa loob at labas ng ating bayan at bansa ang lumahok at nagpamalas ng kanilang pusay sa ating mga mapanghamong trails sa ginanap na 7-Eleven Trail 2025. Bago pa man ang araw ng karera, nagtulong-tulong ang higit sa 100 mga bikers at mga kinatawan ng Barangay Gitnang Bayan 1 at Gitnang Bayan 2 upang magsagawa ng cleanup drive sa ilalim ng inisyatiba ng Timberland Mountain Bikers Team.
Ginawa na ng sertipiko ng pagkilala ng UP National College of Public Administration and Governance at Center for Local Regional Governance ang ating pamahalaang bayan at ang ating Sangguniang Bayan Secretariat sa pagkamit ng highest requirement ng kanilang dinaluhan at tinapos na Legislative System Management Course. Isa ang ating bayan sa 21 mula sa higit 1,400 munisipalidad sa buong bansa na nagawaran ng pagkilalang ito. Pinangunahan ng Manila Water Foundation ang inaugurasyon at turnover ceremony ng WASH Facility o ang makabagong Multi-Faucet Hygiene Facility sa Jose F. Diaz Memorial National High School. Muli, maraming salamat Manila Water Foundation sa paghahatid ng inyong Lingap Eskwela program sa aming bayan. Isinagawa ng ating peso ang kauna-unahang Mega Job Fair sa ating bayan ngayong taon kung saan dumagsa ang ating mga kababayang job seekers. Maraming salamat sa mga kumpanyang nakibahagi sa ating Mega Job Fair at masiglang pagbati naman sa ating mga job applicants at naging hired on the spot. Inilunsad ang kadiwa ng Pangulo Diskwento Caravan sa ating bayan na hatid ay sari-saring mga gulay, prutas at iba pang bilihing mabibili sa murang halaga sa pangunguna ng Municipal Agriculture Office.